Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Now I see your POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Roma, Kapitulo 13, ang talata ay 1. Ganito po ang sabi. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Yan po ang nabasa natin sa Biblia, mga kapatid. Kaya tayo po ay kahit na may mga issue tungkol sa ating dating Pangulo, wala po tayong problema. Tayo po'y patuloy na sumasakop sa kanya. Ito pong si Rodrigo Duterte. Siya po ang ika-16 na presidente ng Pilipinas. At alam niyo po ba na ito pong ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dating Katoliko po yan, mga kapatid. At nung nakaraang taon ay siya po ay inaresto sa pamamagitan ng isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court, mga kababayan. Ito pong ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At grabe po ang naging issue noon tungkol sa kanya. At ngayon ay nakakulong siya sa The Hague, mga kababayan. Nagkaroon pa nga ng trial sa kanya. At nakita natin na ongoing na po ang kaso ng prosecution laban kay Rodrigo Duterte dahil sa mga nangyari noong presidente pa siya, mga kapatid. Ang prosekusyon ay binigyan ng charges itong dating Pangulong Duterte ng 3 counts ng murder. Ayan, at grabe talaga, kasi matindi naman talaga yung nangyari sa kanyang administrasyon. At ayon nga sa dokumento mula sa International Criminal Court, Situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte na inilabas noong September 22, 2025 ay meron pong 3 counts ng murder. Yung unang count ay itong murder na crimes against humanity noong mayor pa si dating Pangulong Duterte sa Davao City. Ang pangalawang count naman ay ang murder na crime against humanity doon sa mga high value targets na tinatawag daw na EJK o extrajudicial killings nung Pangulo na po ang ating dating Pangulong Duterte. At ang third count naman ng murder ay ito pong murder and attempted murder dahil sa Oplan Tukhang nung war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang masasabi po ni Cabornok dyan, dapat po ay padaluyin na po natin ang katarungan ayon po sa banal na kasulatan, Amos 5:24. Ganun talaga, mga kapatid. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa isang doktrina ng Iglesia Katolika. Ano ba ang kanyang puna laban sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin. All of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsuktsak mo lang yun ng nanay pati tatay mo. Wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Ayan, so napanood po natin ang dating video ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At base po sa mga sinasabi niya, hindi daw totoo ang original sin. Tanong, totoo ba ang kanyang mga patutsada at pahayag, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid.
Tanong, ano ba ang original sin ayon sa aral ng Iglesia Katolika? Konting background muna, ano? Naalala niyo po ba noong nilalang ng Diyos si Adan at Eva at meron pong ibinigay na instruction ito pong ating Panginoong Diyos sa kanila? Babasahin natin ang Henesis Kapitulo 2, ang talata ay 16 hanggang 17, ganito po ang sabi. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Meron palang isang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Yung instruction, huwag itong kainin. Bakit? Kasi kung kakainin daw, mamamatay daw sila. Pero hindi po ito sinunod ni na Adan at Eva. At yan ang mababasa natin sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 6, na ang sabi, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Maliwanag. So, kumain si Adan at Eva. At dahil dyan, sabi nga sa Genesis 2:16 hanggang 17, mamamatay daw sila. At yan nga ang sinasabi ng Iglesia Katolika na alam naman natin, nagkasala po ng personal sin si Adan at Eva, pero naapektuhan po ang human nature nilang dalawa kasi alam naman natin na wala pa yung kamatayan, mga kababayan. Pero dahil naapektuhan ng personal sin ni Adan at Eva ang human nature, nagkaroon po ng fallen state, mga kababayan. At ito po ang tinatawag na original sin. Ang original sin, ayon po sa CCC 405, it is a deprivation of original holiness and justice. But human nature has not been totally corrupted. Napakaliwanag. Ito po'y consequence ng ginawa ni Adan at ni Eva, mga kababayan. Base po sa ating tinalakay, namana lang natin ang original sin mula sa mga ginawa ni Adan at Eva. Na sabi nga ng Genesis 2:16 hanggang 17, kung kakainin daw yung bungang iyon, mamamatay sila. Pero hindi nila sinunod ang Diyos. Kaya ang nangyari ay babasahin natin sa Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan na ito ay pumasok sa sanlibutan. So, ibig sabihin, naapektuhan ng lahat ng tao. Yan po ang original sin. Ngayon, ang susunod na tanong, ano ba ang epekto ng original sin ayon sa Biblia at sa doktrina ng Iglesia Katolika? Base po sa ating binasa, mga kapatid, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil nga, ang mga tao, nagkasala, mga kababayan. Yung original sin, yan ang nagtitrigger para sa atin para tayo'y gumawa ng kasalanan, mga kababayan. Kaya nga sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 418, ang sabi, as a result of original sin, human nature is weakened in its powers, subject to ignorance, suffering, and the domination of death, and inclined to sin. This inclination is called concupiscence. So yan po. Kaya nga si Kristo namatay para maalis ang original sin na ito. At yan ang mababasa natin sa Roma 5:18 hanggang 19. Ganito po ang mababasa. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao.
napakaliwanag ng ating nabasang ito. Ngayon, susunod na tanong. Paano natin mapapatunayan na ang original sin ay totoo? Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 418, ang resulta ng original sin, unang-una, suffering, domination of death, at inclined to sin. Patunayan nga natin. Sige. Una, ang original sin, ang resulta, suffering ng tao. Kaya nga si Pangulong Duterte, talagang may mga issues na sa kalusugan. Klarong-klaro po yan. Suffering yan, di ba? Ngayon, pangalawang resulta ng original sin, kamatayan, domination of death. Ano bang pruweba na totoo ito? Siyempre naman, madami namang mga namatay noong panahon ng panunungkulan ng ating Pangulong Duterte. Thousands of people, ayon pa nga sa article ng The Economist, have been killed. Klarong-klaro po yan. Dami pala nun. Ako naman. Isa pang resulta ng original sin ay ang inclination sa kasalanan. Ano bang patunay nito? Eto, panoorin natin ang pag-ako ng ating dating Pangulong Duterte. Panoorin nyo mga kapatid. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Di ba? Kitang-kita nyo na. Kahit nga si Pangulong Duterte, aminado na siya ay corrupt. Ako naman. Kaya, ang masasabi ni Caburnok sa pahayag ni dating Pangulong Duterte na, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa home ka pa, may kasalanan ka na. Tsuktsak wala yun ng nanay pati tatay mo. Wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Pasted, yan! Mali yan! Naku naman, pasensya na po ha. Meron pong payo ang ating kasalukuyang Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte, ang ika-15 Vice Presidente ng Pilipinas. Ano naman ang pahayag noon ni Sara Duterte sa mga naging pahayag ng tatay niyang si former President Rodrigo Duterte? Ito, babasahin natin ang article mula po sa Philippine News Agency na may pamagat na Mayor Sara, no need for PRRD to apologize over remarks about God. Ganito po ang mababasa sa article na isinulat ni Fanny Pearl Gajonera. Do not listen to him when he talks about God. He is not a priest, a pastor, or an imam. Besides, we have a different interpretation of the Bible. That is why there are so many religions in our country. Ang nagsabi niyan, si Sara Duterte, mga kababayan. Kaya, dapat wag na nating paniwalaan si dating Pangulong Duterte basta magsalita siya tungkol sa doktrina ng Iglesia Katolika at tungkol sa Diyos, mga kababayan. Ang problema nga lang, baka itong sinasabi ni Duterte, magiging totoo sa iba, kaya kinokoreksyon na natin, mga kapatid. Gayunpaman, hayaan natin ang susunod na mangyayari sa ating dating Pangulong Duterte doon sa dahig, mga kababayan. So, tingnan natin, hayaan natin ang hustisya na gumulong. Kung mapapawalang sala siya at maiuwi sa Pilipinas, okay lang yun kasi yun ang hatol. Pero kung talagang i-convict siya, wala tayong magagawa. Ganun talaga, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, ismash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caburnok. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caburnok. At abangan nyo si Caburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng
tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am alive.